Mag-asawang Ruiz na nang maltrato sa kasambahay na si Alvy Vergara, parehong nakadetain sa Senado. Dalawang Ruiz bagsak sa polygraph test. Sinabi ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation na hindi nagsasabi ng totoo ang amo ng minaltrato umanong kasambahay na si Alvy Vergara. Nang isa lang nila ito sa polygraph examinations o lie detector test. Inihayag ito ng NBI sa isinagawang investigasyon ng Senate Justice and Human Rights Committee nitong Lunes. Kaugnay sa sinapit ni Vergara na nabulag dahil umano sa kalupitan ng kanyang mga amo. Sa pagdinig nitong Lunes, idineklara rin na i-contempt si Pablo sa pagsisinungaling sa Senado, kaya ilalagay din siya sa kustodiya ng kapulungan. Nauna nang idineklara na i-contempt ang kanyang asawa noong nakaraang linggo. Itinanggi nila ang paratang na minaltrato nila si Vergara. Ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, ito na yung end game para sa akin. Reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although pag meron akong kailangan ipa-polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung in-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasakar, yung misis pinatay ng tadtad, nasaksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay? And then, na-interview ko po yung mister, sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yon? Bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamassacre niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si Mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So, ang ginawa ng mga police, pinariinak yung father ng pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung Mr. kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Hulaan mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba ay pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. Tulfo, matanong ko lang, with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandoon, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na paghihiring dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive, ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the counsel of the Ruiz couple. Para alam niyo po yung pinag-uusapan. Patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yung sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one, nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya, pati ito mga kulong. So ito, magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo backtrack ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test.
Dahil sa lie detector test, yung police alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga. Nakahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Ngayong araw na ito, partner, kung di ako nagkakamali, kakausapin na ng Kongreso ang mga oil companies. Tatalakayin ang doon sa agenda at tatanungin ang mga oil companies, bakit nga ba tuloy-tuloy itong increase? Buti pa yung Kongreso. Trabaho ba ng Kongreso yun? Di ba trabaho ng Department of Energy? Ayan na naman tayo. Secretary Lutilla, sir, paramdam ka naman. Trabaho mo ito. Hindi ba nakakahiya naman Kongreso in aid of legislation? Kongreso. Ang Kongreso ay hindi under ng Executive Department. Ang Kongreso ay kasama doon sa tatlong three branches of government. Kongreso, Legislator, Executive at Judicial. Ay itong issue ng fuel ay dapat Executive Department muna nagpaparamdam. Like Department of Energy, kung ano ang kanilang ginagawa, magagawa dito. Pero wala kayong sinasabi, wala kami naririnig. O yung mga taga Department of Energy, galaw-galaw naman kayo, pambihira naman o. Ay lang ang trabaho nyo tungkol sa oil product at tungkol sa enerhiya. Bakit ang titindi po ng ating mga bayarin at 11 weeks? Imposible namang hindi nyo alam ito. Magpaliwanag naman kayo kung ito ba'y hanggang kailan, ito ba'y hindi na mapipigilan o paano bang paraan ang ginagawa nyo. Mabuti na lang at itong Speaker of the House, lahat sinasakyan ito, pati price control, pati issue ng mga bilihin, at saka oil product ay inaalam. Pati nga ayuda, nagbibigay na rin ng ayuda. Ibang galaw ng Kongreso ngayon. At least, hindi lang ang trabaho ng Kongreso ay legislation. Pati ho yung trabaho ng Executive Department na alam nilang hindi nagagawa ng ibang department secretary, sila na ho yung gumagalaw. Di ba nakakahiya yun? Nasaan yung mga department secretary, galaw-galaw naman kayo, grabe naman kayo. Naku, mayroong controversial partner. Ano naman ito? Sandali, dito muna tayo, pahiyang muna tayo, dollar ito 56.87 pesos daw po ang $1 nung magsara ang merkado last Friday. Ayan. Ito yung nakakabahala at sana, sino ba kayang may idea nito, partner? Ang lupit naman ito, pero pasensya na po kayo kahit magkakasama sa gobyerno, hindi ko pwedeng hindi tatalakayin ito Kasi pusod tuloy. Buhay ng farmers at mga consumer na Pilipino ang nakataya dito. Totoo ba? Pero mukhang totoo kasi ilang araw na hong balita yan, hindi naman sila nag-deny Meron daw panukala si Department of Finance Secretary Benjamin Diokno at National Economic Development Authority Director General Arsenio Balisacan. Yung dalawa, partner. Itong dalawang ito ay parehong member ng Economic Manager ng Pangulo. Alam mo ba ang kaya recommendation? Bawasan ang taripa. Wow! Ano ba pag sinabing taripa? Babawasan daw po ang tax ng mga ini-import na rice. Wow! Ngayon nga po, may taripa na. May smuggling pa. May taripa na, over-importation tayo. Pag binawasan mo ng taripa, ibig sabihin yan, babawasan ng buwis ang kanilang ini-import. Mababawasan ng kita ang gobyerno, pero hindi tayo siguradong makokontrol ang patuloy na pagdami. Di ba, partner? Yun naman yun. Ano ba naman? Secretary Diokno, Director General Balisacan, Sir, iliwanagin ninyo itong isyong ito. Kayo ba'y kakampi ng masang Pilipino? Di ba ang laging sinasabi ng Pangulo, local produce na pagkain, bigyan nyo ng priority. Iniutos na ni Pangulong Marcos sa National Food Authority, bigyan ng pahalaga, ng time, panahon, ang local product na rice o palay para maibenta sa merkado. Diba? Para tulungan ng farmers at anim Pilipino. Bakit ngayon ibababa ang taripa? Babagyuhin tayo, hindi lang ulan, partner. Babagyuhin tayo ng maraming import rice kasi nga, ibababa yung taripa. Paano ang kalagayan ng local farmers? Puro na tayo importation? Paano tayo makakawala doon sa record ng Department of Agriculture ng Estados Unidos? Nabalitaan ba niyon? Ang report ng Agriculture Department ng Estados Unidos, sa buong mundo, hindi lang sa Asia, tayo na ang #1 importer ng rice. Wow! Nawala na yung ang Pilipinas ay, ang Pilipinas agricultural product country. Ibig sabihin, agricultural country tayo. Marami tayong taniman. Hindi dapat tayo nag-i-import ng ganong katindi dahil marami tayong farmers at taniman. Bakit ngayon nabaligtad na? #1 importer na tayo. Tapos ang proposal pa, bawasan ng buwis
yung taripa ng mga importer na rice. Wow, isa tayo pupulutin ito. Talaga naman. Ano yan? Lord, save the Philippines. Di ba? Huwag kayong magagalit. Yan ba yung idea ng ating Pangulo o kayo-kayo lang? Kasi ang sabi ng Pangulo, food security, priority ang local product. Bakit itong mga negosyante masyado niyong pinapaboran? Paano naman yung local farmers? Paano naman yung mga negosyanteng maliliit? Meron na nga tayong price control under Executive Order number 39. Di ba okay na sana yun kahit papaano? Although may epekto yan sa kabilang side ng mga negosyante. Ngayon, ang biglang proposal nyo, taripa, bawasan. Kala ko ba kailangan natin ng pera? Ano ba sinabi ni Secretary Pangandaman? Amina, di ba? Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management. Okay? Pagpasok ng 2024, yung 5.7 or 5.8 trillion proposed budget, hindi naman natin kikitain. Kaya ang target nila, mangungutang tayo ng another 1.2 trillion para mapunuan ang budget for 2024. Tapos ngayon ang proposal nyo, bawasan ang taripa, dililiit ang kita ng gobyerno. Pabor na pabor sa mga negosyante. Ano ba naman to? Ay, nako. Palagay ko, baka pwede na magbago ng mga ibang gabinete. Hindi man ako nakikialam. Mr. President, baka pwede kayo magpalit ng mga gabineteng may pusong makabayan, makatao, totoo. Hindi yung iba yung galaw sa sinasabi. Parang nagmana yata sa China itong mga ito. Di ba ang China, ganun partner? Iba ang ginagawa kaysa sa sinasabi. Parang yung ibang cabinet secretary, iba rin ang sinasabi kaysa ginagawa. Hindi yan ang gusto ng Pangulo Kung ating susundan ang mga statement ng Pangulo sa mga interview, ambush interview, announcement, State of the Nation address at marami pang mga fora, ang sinasabi niya priority, local product, food security. Di ba? Ang inyo food security pero importation tayo. Kaya tuloy nakakaduda talagang importation, may salapi May pera sa importation. Wow naman kayo. Samantala, 12 minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga, bar exam. Ano unahin natin? Ito muna, bar exam, pampataas ng moral. Ang bar exam ngayon, umaarangkada na po ito. Maganda ito. Congratulations and good luck. Umarangkada na po kahapon ang bar exam 2023 ngayong pong araw na ito, ngayong taong ito. Ayon sa Chairman Associate Justice Ramon Hernando, okay? Nabalak nila anyang ilabas ang resulta raw ng bar exam bago magpasko. Abay, magandang pamasko ito, kuya. Aba, gandahan nyo, galingan po ninyo. Isipin mo ngayon ng exam, bago magpasko, abogado na kayo. Wow, galing. Gandang pamasko nito. Bago daw magpasko ay pipiliting mailabas. Nasa na? Pakibaba nga ulit. Ayan ani Hernando, okay? Malaki anya ang tulong ng digital format upang mapabilis. Ganon. Ang checking daw na pinatupad ng bar exam. Ayan, digital. So, mabilis talaga yun. Yung COMELEC nga Pag nag-election ngayon, mamayang gabi, may presidente na tayo COMELEC yun. Ano yun million vote. Di ba natin yun ng 2022 election? Kahit yung 2016 election presidential. Alas 10 ng gabi, alam na natin ang Pangulo kung sinong nanalo.